Ang kape ay isa sa pinakapopular at pinakamahalagang inumin sa araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Para sa marami, hindi kumpleto ang umaga kung walang kape. Ngunit, ayon sa ilang pag-aaral at ulat sa food safety, hindi lahat ng kape na mabibili sa merkado ay pare-pareho ang kalidad at kaligtasan. May ilang instant at commercial coffee products na naglalaman ng labis na asukal, artificial flavorings, murang fillers at chemical na additives na maaaring makasama sa kalusugan kapag palagi ang iniinom. Batay sa pananaliksik, ang sobrang asukal at artificial additives ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng enerhiya, pagkapagod at mas mataas na panganib sa diabetes at sakit sa puso sa katagalan. Meron ding mga ulat tungkol sa posibleng kontaminasyon ng ilang murang sangkap na hindi mahigpit ang quality control. Sa halip na makatulong sa konsentrasyon at sigla, ang ganitong uri ng kape ay maaaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan. Kaya mahalagang maging mapanuri sa pagpili ng kape. Ngayon, tatalakayin natin ang mga uri at tatak ng kape na dapat pag-isipang iwasan. Bago tayo magpatuloy, isulat sa komento kung anong brand ng kape ang madalas mong binibili at iniinom araw-araw. Sa tingin mo ba ito ay ligtas? Binabasa namin ang bawat komento upang makatulong din sa iba batay sa tunay na karanasan. Simulan na natin. Unang kape. Nescafe 3-in-1 Instant Coffee Mixes. Ito ang pinakakonsumong tatak ng kape sa Pilipinas. Halos bawat sambahayang Pilipino ay mayroon nito sa kusina. Ngunit ang di alam ng karamihan ay ang mga maginawang packets na ito ay naglalaman ng wala pang 10% na tunay na kape. Ang natitira ay puno ng asukal, glucose syrup, hydrogenated palm oil at artipisyal na pampaamoy na mas nakakasasama kaysa mabuti. Ang pinakamalaking alalahanin ay ang mapanganib na mataas na acrylamide content na matatagpuan sa instant coffee products. Ang mga packet na ito ay naglalaman ng 2 beses na dami ng acrylamide kumpara sa sariwang nilagang kape dahil sa matinding proseso ng init na ginagamit sa paggawa. Ang acrylamide ay isang chemical na compound na inuri bilang isang probable human carcinogen na nangangahulugang maaari itong magdulot ng kanser sa pangmatagalang pagkalantad. Ang FDA Philippines ay naglabas ng opisyal na babala laban sa mga hindi rehistradong variant na ipinagbibili sa mga lokal na pamilihan. Maraming Pilipino ang bumibili ng mga produktong ito mula sa mga sari-sari store at online seller nang hindi alam na hindi ito dumaan sa wastong pagsusuri sa kaligtasan. Para sa isang tatak na nangunguna sa merkado ng Pilipinas na may 767 million consumer reach points, ang kakulangan ng transparency at quality control ay nakakababahala. Pangalawang kape, Great Taste 3-in-1 Coffee Mix. Isa ito sa pinakapinagkakatiwalaang tatak ng kape sa mga sambahayang Pilipino, gawa ng Universal Rubina Corporation at matatagpuan sa bawat convenience store sa buong bansa. Ngunit sa likod ng pamilyar na packaging ay isang produkto na may labis na asukal na di alam ng karamihan sa mga mamimili. Bawat 100 gramo ay naglalaman ng 60 gramo ng asukal na nangangahulugang isang sachet lamang ay maaring lumampas sa inirerekomendang daily sugar intake sa iisang tasa lamang. Ang pangalawang pangunahing issue ay ang hydrogenated vegetable fats na ginagamit sa creamer portion ng mix. Ang produkto ay naglalaman ng palm kernel oil at partially hydrogenated fats na kilalang nagpapataas ng masamang kolesterol at nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Para sa isang bansa kung saan ang cardiovascular disease ay nangungunang sanhi ng kamatayan, ang araw-araw na pagkonsumo ng mga trans fat na ito ay lubhang mapanganib. Ang lalong nagpapasama sa tatak na ito ay ang artificial sweetener overload na nakakalito sa natural na insulin response ng katawan. Ang mix ay naglalaman ng parehong regular na asukal at sucralose na lumilika ng chemical cocktail na maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, pagbagsak ng enerhiya at pangmatagalang metabolic disorder. Maraming Pilipino ang umiinom nito 2 hanggang 3 beses bawat araw nang hindi na pagtatanto na ultra-processed product ang kanilang kinokonsumo, hindi tunay na kape. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo.
Pangatlong kape, Kopiko Coffee Candy. Ito ay isang iconic na meryendang Pilipino na matatagpuan sa bawat sari-sari store, tricycle at office desk sa buong Pilipinas. Lalo itong sumikat pagkatapos lumabas sa mga Korean drama tulad ng Vincenzo, kung saan maraming Pilipino ang may pagmamalaking ibinabahagi ito bilang representasyon ng kulturang Timog Silangang Asya. Ngunit ang di alam ng karamihan ay ang kending ito ay isang nakakatagong caffeine bomb na nagkukunwaring inosenteng pasalubong. 4 hanggang 5 piraso lamang nito ay may katumbas na dami ng caffeine ng isang tasang kape, humigit kumulang 20 hanggang 25 milligrams bawat piraso. Ang problema ay ang mga Pilipino, lalo na ang mga bata, ay patuloy na kumakain ng mga kending ito sa buong araw nang hindi alam na mapanganib na antas ng caffeine ang kanilang kinokonsumo. Maaari itong magdulot ng pagkabalisa, pagbilis ng tibok ng puso, pagka-anxious, pagkagambala sa pagtulog at maging heart palpitations sa mga sensitibong individual. Ang candy mismo ay isang ultra-processed product na naglalaman lamang ng 4.9% na tunay na coffee extract at ang natitirang 95% ay gawa sa asukal, palm oil, glucose syrup, caramel coloring at artificial na additives. Sa kabila ng pagmemerkado bilang produktong kape, ito ay isang sugar bomb na may kaunting pampalasa ng kape. Para sa mga buntis, bata at taong may karamdaman sa puso, ito ay may seryosong panganib sa kalusugan. Gayunpaman, walang malinaw na babala sa packaging na ibinibenta sa Pilipinas. Pang-4 na kape, Sunmig Coffee Instant. Ang Sunmig Coffee Instant ay produkto ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaki at pinaka-impluwensyal na kumpanyang Pilipino sa industriya ng pagkain at inumin. Dahil sa matagal na reputasyon ng San Miguel, lalo na sa serbesa at processed foods, maraming Pilipino ang automatikong nagtitiwala sa kanilang instant coffee sa paniniwalang pareho rin ang pamantayan ng kalidad. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa industriya ng kape, may malaking pagkakaiba ang brand reputation at raw material quality, lalo na sa mass-produced instant coffee. Batay sa pananaliksik sa coffee production, ang instant coffee na ginawa sa malalaking volume ay kadalasang gumagamit ng commodity-grade coffee beans, hindi specialty grade. Ang mga beans na ito ay karaniwang mas mababa ang aroma, mas mataas ang acidity, at mas matagal na nakaimbak bago iproseso. Ipinapakita ng food science studies na ang matagal na storage ng green coffee beans ay nagdudulot ng oxidation at flavor degradation, dahilan ng mapait, maasim o flat na lasa. Ito ang posibleng paliwanag kung bakit hindi pare-pareho ang kalidad ng bawat sachet o batch ng Sunmig Coffee. Mas lalong kapansin-pansin ang kakulangan ng transparency. Walang malinaw na impormasyon sa packaging tungkol sa pinagmulan ng beans, petsa ng ani, roasting method o quality testing, mga pamantayang karaniwang sa mga kumpanyang sumusunod sa specialty coffee standards. Ayon sa International Coffee Research Groups, ang kawalan ng ganitong detalye ay indikasyon ng paggamit ng mixed origin, low-grade beans na pinroseso para sa bilis at dami, hindi para sa nutritional o sensory quality. Sa kabila nito, patuloy itong iniinom ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ng tatak kahit pa hindi nito garantisado ang tunay na kalidad ng iniinom nating kape. Pang-5 kape, Kopiko Brown Coffee 3-in-1 ay agresibong iminamerkado bilang mas malusog na alternatibo kumpara sa karaniwang Kopiko Instant Coffee. Sa pamamagitan ng paggamit ng brown sugar sa packaging at mga salitang tulad ng reduced acidity at gentler on the stomach, maraming health-conscious na Pilipino ang nahikayat na lumipat sa produktong ito. Para sa marami, ito ay simbolo ng mas responsableng pagpili, lalo na sa mga may problema sa tiyan o asukal sa dugo. Ngunit ayon sa pagsusuri ng mga sangkap at sa mga pag-aaral tungkol sa ultra-processed foods, ang imahe nitong healthier choice ay higit na marketing illusion kaysa katotohanan. Batay sa nutrisyonal na datos, bawat sachet ng Kopiko Brown ay naglalaman pa rin ng humigit kumulang 8 hanggang 10 gramo ng asukal, halos kapantay ng regular na 3-in-1 coffee mixes. Ayon sa World Health Organization, ang labis na konsumo ng added sugars, kahit pa ito ay mula sa brown sugar, ay direktang naugnay sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes, obesity, at cardiovascular disease.
Mahalaga ring tandaan na ang brown sugar ay hindi mas healthy kaysa puting asukal. Pareho lamang silang may halos magkaparehong epekto sa blood sugar at insulin response, ayon sa mga pag-aaral sa glycemic impact ng sugars. Mas seryoso pa rito, ang Kopiko Brown Coffee ay nananatiling isang ultra-processed product. Naglalaman pa rin ito ng hydrogenated oils, maltodextrin, stabilizers, at artificial flavor enhancers, mga sangkap na ayon sa pananaliksik ay maaaring magdulot ng chronic inflammation at metabolic disorders kapag palagi ang kinukonsumo. Ang aktual na nilalaman ng kape ay minimal, habang mas nangingibabaw ang mga industrial additives na walang tunay na nutrisyonal na benepisyo. Ang less acidic claim ay natuon lamang sa isang maliit na aspeto ng digestion, ngunit ganap na binabaliwala ang mas malaking panganib, mataas na asukal, masamang taba at chemical additives. Dahil dito, maraming Pilipino ang iniinom ng 2 o higit pang sachet bawat araw, iniisip na sila ay gumagawa ng mas malusog na desisyon, samantalang pareho pa rin silang nalalantad sa parehong mapanganib na sangkap. Nag-iba lamang ang branding. Pang-anim na kape. MX3 Coffee Mix. Ito ay isang produktong kape na hinaluan ng mangosteen extract at iminamarkado bilang health supplement sa halip na regular na kape lamang. Ito ay ibinebenta sa pamamagitan ng mga direktang pagbebenta at online platform na tumatarget sa mga Pilipinong nais ng mga benepisyo ng kape na pinagsama sa antioxidants mula sa mga tropikal na prutas. Ngunit ang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga mamimihi ay ang produktong ito ay pangunahin pa ring isang instant coffee mix na may kaunting aktwal na mangosteen content at puno ng kaparehong may problemang sangkap tulad ng ibang instant na tatak. Ang pinakamalaking alalahanin ay ang nakakalinlang na health positioning na kumbinsido sa mga Pilipino na araw-araw itong inumin na para bang ito ay gamot. Ang produkto ay naglalaman ng asukal, non-dairy creamer na may hydrogenated oils at iba't ibang stabilizer na ganap na nagkakansela ng anumang potensyal na benepisyo mula sa maliit na dami ng mangosteen extract na kasama. Maraming gumagamit ang naniniwalang pumipigil sila sa mga sakit o nagpapalakas ng immunity. Ngunit sa katotohanan, umiinom lamang sila ng mamahaling instant coffee na may magandang marketing. Ang lalong nagpapanganib nito ay madalas itong inirerekomenda sa mga taong may dati ng karamdaman tulad ng diabetes at hypertension bilang ligtas na alternatibo sa kape. Ang kakulangan ng malinaw na impormasyong nutrisyonal at ang pagtutukoy sa mga benepisyo ng himalang prutas ay umaakay sa katotohanan na ang bawat serving ay naglalaman pa rin ng malaking dami ng asukal at mga processed ingredients. Nagbabayad ang mga Pilipino ng premium na presyo para sa isang bagay na sa diwa ay mababang uring instant coffee na bihis bilang wellness product. Ngunit hindi lahat ng kape na ibinebenta sa Pilipinas ay ganito kasama. Narito ang 4 na tatak na maaari mong pagkatiwalaan. Unang kape, Kapeng Barako o Batangas Coffee. Ang Kapeng Barako ay isa sa pinaka-iconic at pinaka-pinagmamalaking katutubong kape ng Pilipinas. Ito ay nagmumula sa Liberica coffee beans na unang itinanim sa Batangas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ayon sa mga pag-aaral sa coffee science, ang Liberica ay isang bihira at halos endangered na species ng kape sa buong mundo, mas mababa sa 2% ng global coffee production, na nagbibigay rito ng natatanging halaga hindi lamang sa kultura kundi pati sa agrikultura. Hindi tulad ng mass-produced instant coffee na kadalasang may halo ng asukal, creamer at artificial flavoring, ang tunay na Kapeng Barako ay likas na matapang, may bahagyang maanhang na karakter at may natural na notes ng dark chocolate at anis. Ang lasa at aroma nito ay nagmumula mismo sa bean, hindi sa chemical enhancement. Ipinapakita ng research sa coffee compounds na ang Liberica beans ay may mas mataas na caffeine content at mas mababang acidity kumpara sa Arabica, kaya mas banayad ito sa sikmura at mas nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya nang walang biglaang crash o jitteriness. Ang mga lehitimong producer sa Batangas ay nag-i-roast ng Kapeng Barako sa maliliit na batch, kadalasan ay fresh roast na may malinaw na impormasyon tungkol sa pinanggalingan at paraan ng pagpoproseso. Dahil dito, mas napapanatili ang antioxidants at natural oils ng kape na mahalaga sa lasa at kalidad.
Bagamat mas mahirap hanapin kaysa sa komersyal na tatak, mabibili ang tunay na kapeng Barako sa Batangas public markets, specialty coffee shops at direkta mula sa mga magsasaka. Sa pagpili nito, hindi lang tunay na kape ang iyong iniinom, tumutulong ka rin sa pagpapanatili ng isang mahalagang pamana ng kulturang Pilipino at sa kabuhayan ng mga pamilyang magsasaka na nag-alaga nito sa loob ng maraming henerasyon. Pangalawa, Kalsada Coffee. Ang tatak na ito ay itinatag ng Pilipino-Amerikanong si Carmel Lorino na ginamit ang kanyang pagmamahal sa kape para muling makipag-ugnayan sa kanyang pamana sa Pilipinas at suportahan ang mga lokal na magsasaka. Ang mga beans ay kinukuha mula sa single origin farm sa Benguet, partikular sa rehiyon ng kabundukan ng Atok sa Cordillera, kung saan ang mataas na altitude na kondisyon sa pagtatanim ay gumagawa ng pambihirang malinis at matamis na Arabica na kape. Ang nakakaimpresyon sa tatak na ito ay nakamit nito ang sapat na kalidad upang ihain sa mga specialty coffee shops sa Seattle, New York, Chicago at San Francisco, na nagpapatunay na ang kape ng Pilipinas ay maaaring makipagkompetensya sa pandaigdigang antas. Ang kumpanya ay direktang nakikipagtulungan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng transparent na partnership. Tinitiyak ang patas na presyo at sustainable na pamamaraan ng pagsasaka na nagpapakinabang sa mga lokal na pamayanan. Hindi tulad ng mga mass market na tatak na naghahalo ng beans mula sa maraming pinagmulan para tipirin ang gastos, pinapanatili nito ang buong traceability upang alam ng mga mamimili kung saan eksaktong nanggaling ang kanilang kape. Ang mga beans ay maingat na ino-roast para ibida ang kanilang natural na lasa sa halip na itago ang mga depekto sa pamamagitan ng over-roasting na nagreresulta sa kape na tunay na smooth nang walang kapaitan o artificial na additives. Para sa mga urban millennial at coffee enthusiasts sa Maynila, ang tatak na ito ay lalong sumikat habang lumalago ang kamalayan tungkol sa dekalidad na kape at ethical sourcing. Habang mas mahal ito kaysa sa instant coffee mix, hindi maikakaila ang pagkakaiba sa lasa at benepisyong pangkalusugan. Ang mga Pilipinong mamimili na pumipili sa tatak na ito ay hindi lamang nakakakuha ng mas magandang kape. Direkta nilang sinusuportahan ang mga magsasakang Pilipino at tumutulong patunayan na ang bansa ay maaari ring gumawa ng world-class na specialty coffee. Pangatlo, Figaro Coffee Premium Line. Ito ay isa sa mga pinaka-established na coffee chain sa Pilipinas. Itinatag noong 1993 na may pangako sa European-style na cafe culture at pamantayan sa kalidad. Habang alam ng karamihang Pilipino ang mga restaurant location nito, ang tatak ay nagbebenta din ng premium na whole bean at ground coffee products na gumagamit ng kaparehong dekalidad na beans na ihinahain sa kanilang mga kafe. Ang nagtatangi nito mula sa mga instant coffee brand ay ang kumpletong transparency sa sourcing na may malinaw na paglabel sa pinagmulan ng bean at petsa ng pag-roast sa bawat pakete. Ang kumpanya ay naglalapat ng European-style roasting technique na nakatuon sa paglabas ng natural na lasa sa halip na sunugin ang mga beans para itago ang mga depekto. Nangangahulugan nito na pinapanatili ng kape ang mga kapaki-pakinabang na antioxidants at gumagawa ng smooth, balanced na lasa nang walang matinding kapaitan na matatagpuan sa mga over-roasted na komersyal na tatak. Ang consistency sa pagitan ng produkto sa kafe at retail ay tinitiyak na masisiyahan ng mga Pilipino ang parehong kalidad sa bahay na kanilang nararanasan sa mga restaurants. Para sa mga Pilipinong lumilipat palayo sa instant coffee, ang tatak na ito ay nag-aalok ng accessible na entry point sa dekalidad na kape nang hindi nangangamba o labis na magastos. Ang malawak na availability sa pamamagitan ng kanilang mga cafe location at pangunahing supermarket ay ginagawa itong madaling bilhin ng sariwang kape ng regular. Sa pagpili ng tatak na ito, nakakakuha ang mga Pilipinong mamimili ng maaasahang quality control, transparent na sourcing practices at tunay na sariwang kape na sumusuporta sa isang homegrown na negosyong nakatuon sa pagpapataas ng kultura ng kape sa Pilipinas. Pang-apat, UCC Coffee. Ito ay isang tatak ng kape mula sa Hapon na naging lubhang popular sa mga supermarket sa Pilipinas. Kilala sa consistent nitong kalidad at iba't ibang produktong roasted bean. Ang tatak ay malawak na available sa SM, Pure Gold, Robinsons at iba pang pangunahing grocery chain sa buong bansa na ginagawa itong accessible para sa regular na Pilipinong mamimili.
Ang nagtatangi nito mula sa mga lokal na instant na tatak ay ang mahigpit na pamantayan sa quality control ng Hapon na inilalapat sa pagpili ng bean, pag-roast at packaging na tinitiyak ang pagkasariwa at kaligtasan. Ang kape ay ibinebenta bilang ground o whole bean na produkto na may malinaw na petsa ng pag-roast at impormasyon sa pinagmulan na nakatatak sa bawat pakete. Hindi tulad ng mga instant mix na puno ng asukal at kemikal, ang tatak na ito ay nakatuon sa paghahatid ng dalisay na lasa ng kape nang walang artificial na additives o flavor enhancers. Ang mga beans ay ino-roast gamit ang tumpak na kontrol ng temperatura na nagpapanatili ng natural na antioxidants at lumilikha ng smooth, balanced na lasa ng walang labis na kapaitan. Habang mas mahal ito kaysa sa mga instant sachet, ang pagkakaiba sa lasa at mga binipisyong pangkalusugan ay makabuluhan para sa mga Pilipinong handang mamuhunan sa tunay na kape. Ang tatak ay nag-a-offer ng iba't ibang antas ng pag-roast at pinagmulan ng bean na nagpapahintulot sa mga mamimili na hanapin ang kanilang gustong flavor profile nang hindi kailangang bumisita sa mga specialty shop. Para sa mga pamilyang Pilipinong naghahanap mag-upgrade mula sa instant coffee nang hindi lubos na binabago ang kanilang budget o gawi sa pamimili, ito ay kumakatawan sa praktikal na transisyon sa tunay na mas mabuting kalidad ng kape na available sa kanilang regular na supermarket. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, ang kape ay hindi lamang basta inumin para sa mga Pilipino. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na buhay, kultura at pakikipag-ugnayan. Ngunit tulad ng ibang pagkaing madalas nating kinukonsumo, mahalagang maging mapanuri at responsable sa pagpili ng ating iniinom. Ang 6 na coffee brands na dapat iwasan ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng mura, sikat o madaling mabili ay ligtas para sa kalusugan. May ilan na maaring naglalaman ng sobrang asukal, artificial additives o sangkap na maaring makasama sa puso, tiyan at pangmatagalang kalusugan, lalo na sa mga senior at may iniindang karamdaman. Sa kabilang banda, may ilang coffee brands na mas maingat ang paggawa, mas malinaw ang label at mas ligtas para sa regular na pag-inom kung tama ang dami at paraan ng pagkonsumo. Bilang mga mamimili, may kapangyarihan tayong pumili ng mas mabuti, magbasa ang label, unawain ang sangkap at huwag basta magpadala sa patalastas. Tandaan, ang tunay na sarap ng kape ay hindi lamang nasusukat sa lasa kundi sa epekto nito sa ating katawan. Kung pipiliin natin ang mas ligtas at mas natural na kape, pinipili rin natin ang mas mahabang buhay, mas malinaw na isipan at mas malusog na bukas para sa ating sarili at pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na katumid na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.